Ang lakas ng iyak ni Mrs. Enrique sa burol na iyon sa mansyon. Walang pagsidlan ang pagdadalamhati nito dahil nakita nito mismo sa mga mata niya na totoo ang nabalitaan niya na namatay na ang asawang si John. Nagulat naman si Agnes sa biglang pagdating nito sa burol. Hindi niya akalain na darating ang tunay na asawa ni John. "John, bakit mo ako iniwan?" Pagsasalita pa ni Mrs. Enrique. "Tama na, Zenny. Wala na tayong magagawa. Pumanaw na si Kuya. Ipagdasal na lang natin ang kaluluwa niya." Pag-aalo ng kapatid ni John na si Myrna. "Paano ako hihinahon? Namatay ang asawa ko, Myrna. Sa tingin ko ay kasalanan ng babaeng yan ng lahat." Humahagulgol pa rin si Zenny habang nakatingin ng masama kay Agnes. Nagulantang na lamang si Agnes nang bigla na lang siyang lapitan nito at pagsasabunutan. "Hindi ka pa umamin. Alam kong pinatay mo ang asawa ko para mapunta sa iyo ang lahat ng kayamanan niya. Sumpain kang kabit ka." Patuloy pa rin sa pagwawala si Zenny at walang magawa si Agnes sa lakas nito. Agad na umawat ang mga tao roon. "Zenny, ano ka ba? Inatake sa puso si Kuya, hindi siya pinatay." Pag-awat ni Myrna. "Lumayas kang babae ka sa pamamahay ko. Isa kang muchacha na oportunista. Isama mo ang mga bastardong anak mo na yan." Pagsigaw pa ni Zenny sa kanya. Walang nagawa si Agnes kundi ang umiyak na lang dahil alam niya na wala rin naman talaga siyang karapatan sa pamamahay na iyon. Kahit na siya pa ang nasa tabi ni John sa matagal na panahon, ay hindi pa rin siya ang unang asawa. Kahit buong puso niyang minahal ang lalaki, sa bandang huli ay meron pa rin ibang babae na nagmamay-ari dito. Umiiyak na rin ang mga anak ni Agnes na sina JR at Sheena. Mas lalo lang mapapasama ang sitwasyon kung papatulan niya ang unang asawa ni John at mas lalong ayaw niyang madamay ang kanyang mga anak. Ayaw sana niyang iwan ang huling mga gabi na makakasama niya ang pinakamamahal niyang lalaki, pero masyadong galit sa kanya si Zenny para makipagmatigasan pa siya rito. Alam niyang tulad niya ay nagluluksa rin ito. Hindi lang niya inakala na may natitira pa rin pala itong pagmamahal para sa namayapa nilang asawa dahil matagal na silang hiwalay. Samantala kay Zenny, "Mga tanga, yan lang ang nababagay sa iyo, John. Nagawa mo akong traitor noon, kaya nararapat lang na magdusa ka hanggang sa kamatayan mo at ng magaling mong kabit. Isinusumpa ko sa harap mismo ng kabaong mo na hindi ako titigil hanggat hindi kayo nagsasama ng magaling mong kabit hanggang sa kabilang buhay. At ang kayamanang pinaghihirapan mo, sa akin lahat mapupunta iyon." Nakangising sabi sa isip ni Zenny habang nakatunghay sa kabaong ng asawa. Nakatalikod siya sa lahat at siya lang ang tanging nakatayo sa harap ng kabaong na iyon ng asawa. Kaya hindi nakikita ng mga ito ang mga pagingisi-ngisi niya. "Ano ka ngayon, John? Wala ka nang magagawa dahil patay ka na." Patuloy pa rin niyang pag-iinsulto patungkol sa bangkay ng asawa. Kahit anong titig niya sa asawa ay talagang hindi na ito magmumulat pa. Nasa kanya ang huling halakhak. Pero bigla na lamang nanindig ang kanyang balahibo nang bigla na lamang dumilat ang mga nanlilisik na mga mata ni John sa kabaong. Parang galit na galit ito sa kanya at tumatagos hanggang sa kaluluwa niya ang mga tingin nito. "Ah!" Pagtilhin niya. Halos matumba siya palayo sa kabaong ni John. Agad naman siyang nilapitan ni Myrna. "Bakit, ate? Anong problema?" Nagtatakang tanong ni Myrna. Naghi-hysterical na si Zenny. "Si John, dumilat sa akin ang mga mata niya.
Patay na siya, hindi ba? Bakit dumidilat pa ang mga mata niya? Halos maiyak sa takot si Zenny. Dahilan para kilabutan din ng mga taong naroroon at yung iba ay nagbulungan pa. Agad naman tinignan ng mga tao sa burol ang patay sa kabaong. Pero mahimbing naman doon si John. Nakapikit ang mga mata, di gaya ng sinabi ni Zenny. Ate Zenny, sigurado ako na jet lag lang yan. Mas mabuti pa siguro kung magpahinga ka na. Pag galing mo sa airport kanina ay dito ka na agad dumiretso. Baka pagod ka lang. Concern na sabi ni Myrna pagkatapos siyang maipaupo sa isang silya at painumin ng tubig. Naisip niya na baka nga tama si Myrna. Marahil nga ay pagod lang siya. Agad na siyang umakyat sa sariling kwarto para matulog. Ilang saglit lang ay tuluyan ng naglakbay ang kaluluwa niya sa mundo ng mga panaginip. Pero hanggang sa pagtulog ay sinundan siya ng kaluluwa ni John. Nilalangaw daw ang buong katawan nito at inuuod dahil sa pagkaagnas. Ang kalawang mata nito ay bulok na rin at ang isa naman ay tuluyan pa ring tinutuluan ng dugo. Ang mga ngipin nito ay naglalagas na rin at sira na rin maging ang ilong nito. Napakabaho din ni John at nakakasulasok ang amoy nito. Hinahabol daw siya nito at takbo naman siya ng takbo. Zenny, hindi ka makakatakas. Magbabayad ka. Parang galing sa ilalim ng lupa maging ang boses nito. Nakataas pa ang dalawang kamay nito na para bang anumang oras ay sasakal sa kanya. Takbo lang siya ng takbo na parang walang katapusan. Alam na niya na oras na maabutan siya ni John ay papatayin siya nito. Habang siya ay tumatakbo sa kanyang panaginip, nalaglag siya sa isang malaking butas at doon ay tumalon din si John papunta sa kanya. Ito na ang katapusan mo, Zenny. Papatayin kita. Bigla na lamang siyang dinamba ni John, kaya naman nadapa siya. Tinaganan siya ni John at ubod ng lakas ang sakal nito sa kanya. Sobrang lamig ng kamay nito na para bang isang yelo. Mamamatay ka. Papatayin kita. Ang pagsigaw ni John. Hindi na raw siya makahinga at iyon lang ay nawala na siya ng malay. Ang kawalan ng malay ni Zenny sa panaginip ang nagpabalik naman sa kanya sa totoong buhay. Panaginip lang pala ang lahat. Napabalikwa siya ng bangon at para bang uhaw na uhaw siya, kaya agad siyang kumuha ng tubig sa baba para uminom. Hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin siya dahil sa panaginip niya kanina. Pero kailangan niyang magpakatatag. Patay na si John kaya hanggang sa panaginip na lang niya ito pwedeng makita. Napangisi siya. Tama. Hindi siya magagalaw ni John dahil patay na ito. Sa bandang huli ay siya pa rin ang nagwagi. Napadaan siya sa isang malaking salamin na naroroon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita na namumula ang kanyang leeg. Para itong bakas ng mga sakal. Muling nagbalik sa kanya ang napanaginipan kanina. Sinasakal siya ni John bago siya magising mula sa bangungot. Muling umakyat ang kilabot sa buong katawan niya. Kung totoong panaginip lang ang lahat, ay bakit may marka ng pagsakal sa kanyang leeg? Kinabukasan ay inilibing na si John. Marami nga ang nagtataka dahil wala pang isang linggo ay inilibing na ang lalaki. Pero ang idinahilan na lang niya ay dahil sa ayaw na niyang patagalin pa ang paghihirap niya. Dahil lalo lamang siyang nasasaktan habang nakikita ang asawa sa loob ng kabaong.
Naniwala naman ng lahat, maging ang mga kapatid nito, dahil na rin sa galing niyang umarte. Isa pa, siya lang naman talaga ang hinihintay ng lahat dahil siya naman ang tunay na asawa at hindi ang ilusyonadang si Agnes. Tinangkapang sumama ni Agnes sa libing ng asawa, pero pinagbantaan siya nitong ipapalapa sa mga aso maging ang mga anak nito kung magpupumilit pa itong sumama. Wala na ring nagawa ang lahat kahit tingin nila ay napakasama ng ginawa na iyon ni Zenny. Ito naman kasi ang tunay na asawa, kaya iniisip din nila na siya ang may karapatan. Napakabigat ng kabaong ni John at halos hindi iyon mabuhat ng mga kalalakihan. Para bang ayaw nitong umalis sa mansyon nila. Pero dahil sa dami ng mga taong nagtulong-tulong ay nagawa rin itong mabuhat. Patay ka na dyan. Wala nang magagawa ang pagmumulto mo dahil hindi mo naman ako maisasama sa hukay. Kaawa-awang nilalang. Ako rin ang magkakamkam ng lahat ng pinaghirapan mo. At ang kabit mo at ang mga anak mo, sisiguraduhin ko sa iyo, ipararanas ko sa kanila kung ano ang sakit na ipinaranas mo sa akin noon. Iyon ang tumatakbo sa isipan ni Zenny habang unti-unting ibinababa ng mga kalalakihan ang kabaong ni John sa hukay. Nang tuluyan ng mailibing sa lupa si John, ay parang gusto pang humalakhak ni Zenny. Sa wakas ay wala na rin ang tinik sa landas niya. Upang hindi mahalata, umaarte pa rin siya sa harap ng maraming tao at umiiyak ng ubod ng lakas. Kaya naman naawa ng husto ang mga tao sa kanya. Ang sabi nga ng iba ay parang gusto na rin niyang sumama sa hukay ni John. Ang hindi nila alam, ang pagkamatay ni John ang pinakaiintay na sandali ni Mrs. Enrique. Maya-maya ay bigla na lamang may nagsilitawang napakaraming langaw papunta sa lupa na pinaglibingan kay John. Nagsialisa ng mga tao dahil doon. Umiwalay naman si Zenny sa mga ito dahil may pupuntahan pa raw siya. Sa kanyang pagtalikod, kitang-kita ng mga tao kung paano siya sinundan ng mga langaw. Lumipas ang ilang pang mga buwan. Inis na inis si Zenny sa sinabi ng mga abogado ni John sa kanya. Walang iniwan sa kanya si John ni singkong duling. At ang masaklap pa ay ipinamana nito ang lahat-lahat ng kayamanan sa mga anak nila ni Agnes. Kahit kasi siya pa ang tunay na asawa ni John, ay naipatayo na ng lalaki ang mga negosyo nito bago pa sila ikasal noon. Kaya naman, hindi iyon lumalabas na conjugal property. Bukod doon, ay may last will and testament pa ito. Hindi siya makakapayag na mauwi na lang sa wala ang lahat. Dahil doon ay nagpasya si Zenny. Iniwan siya noon ni John dahil lang sa hindi na sila magkakaanak pa nito kahit na kailan dahil siya ay isang baog. Dahil sa nangyaring iyon ay nawala na siya ng amor sa kahit na sino pang bata. Kaya naman sisiguraduhin niya na walang anak nito ang makikinabang sa pera kahit na kailan. Kaya naisip na lamang ni Agnes na isagad na ang kanyang kasamaan. Agad niyang kinuha ang picture ni na Agnes, JR at Sheena sa naiwan ng mga ito sa mansyon. Dinala niya iyon sa matagal na niyang kakilala na mangkukulam na si Bonnie. Isa itong magaling na mangkukulam at hindi lang siya ang nag-iisang nag-hire ng serbisyo nito para pumatay ng mga tao nang walang makakaalam. Ni hindi lumalabas sa autopsy na kulam ang dahilan kung bakit namatay ang mga biktima nito. Dahil sino nga ba naman ang maniniwala sa kulam sa panahon ngayon? Mas magandang paraan ito kaysa magbayad siya sa mga upahan na papatay sa mag-anak dahil maaaring sumabit pa siya kapag nahuli at kumanta ang mga ito.
Agad nang gumawa ng orasyon si Bonnie para sa mag-anak. At hindi nga nagtagal ay nakuha na rin niya ang inaasahan niyang resulta. Heart attack din ang nakikitang dahilan ng pagkamatay ng mag-anak mula sa autopsy. Nagtataka naman ang lahat dahil walang nakakaalam na may mga sakit sa puso ang mag-anak. Pero wala namang makitang dahilan ang mga tao para mabigyan ng justification ang mga kababalaghan na nangyayari. At pagkatapos ng kanyang matagumpay na plano, ay nagpapakasasa na siya sa kayamanang tinatamasa niya ngayon kasama ang isang gwapong-gwapo at batang-batang lalaki na nakilala niya sa bar kanina lang. Isa itong gigolo pero wala na siyang pakialam doon. Hindi lang mukha ang maganda rito kundi maging ang malaking pangangatawan nito. Matagal-tagal na rin siyang hindi nakakaranas ng makikipagtalik simula nang mahiwalay sa kanyang asawa. Handa naman siyang bayaran ito kahit na magkano at kahit ibili pa niya ito ng sarili nitong mansyon. Dahil kung ikukumpara sa amoy lupang si John ay milya-milya ang layo nito. Napapikit siya sa sensasyong nadarama habang dumadapo sa kanyang balat ang nakakakiliting mga halik nito. Nagsimula ito sa baba hanggang sa pataas ng pataas. Hanggang sa naghalikan na sila ng tuluyan. Nakapikit pa rin siya habang sarap na sarap sa malalambot nitong labi hanggang sa bigla siyang nakadama ng lamig at parang may naamoy siyang mabaho. Para ring may kung anong gumagapang sa loob ng bibig niya. Agad siyang lumayo sandali at dumura. Nanlaki ang mga mata niya na makitang uod na pala ang dinura niya. Ang laki-laking uod. Pero mas lalo siyang nagulantang sa nakita niya paglingon niya sa lalaki. Ang gwapong lalaking kahalikan niya kanina ay unti-unting naagnas hanggang sa ilabas na nito ang tunay nitong kaanyuan. "Hello Zenny, did you miss me?" Nakangising tanong ng lalaki na ngayon ay nagbabagong anyo bilang si John. "Ah!" Takot na pagsigaw ni Zenny. Halos lumuwa na ang mga mata niya sa sobrang takot. Lahat ng balahibo niya sa katawan ay nagsitaasa na rin. At nanginginig na ang buong katawan niya habang unti-unting lumalapit sa kanya ang buhay na bangkay ni John. "Hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Patay ka na. Panaginip lang ito." Para nang nababaliw sa pagsigaw ni Zenny. Pilit na pinapaniwala ang sarili nito na hindi totoo ang lahat. "Hindi ba sinabi mo noong libing ko na mahal mo ako at hindi pa tayo dapat na magkakahiwalay kung hindi lang dumating sa buhay natin si Agnes? Nandito na ako, Han. Hindi na tayo maghihiwalay." Nakangiting sabi ni John na patuloy na lumalapit sa asawa. Panay naman ang layo ni Zenny. "Hindi! Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit!" Hindi na naituloy ni Zenny ang sinasabi dahil hinalikan na siya ng nakakadiring bibig ni John. Pumasok sa ilong ni Zenny ang mga langaw at iba't ibang klase ng uod at insekto na nanggaling sa loob ng katawan ni John. At doon na nangyari ang malagim na kamatayan ni Zenny. Kung anuman ang naging uri ng pagpatay nito sa buong pamilya ni John, ay iyon din ang eksaktong naging dahilan ng kamatayan nito. Kinabukasan, nabalita sa iba't ibang klase ng pahayagan ang pagkamatay ni Zenny. Isa itong mataas na tao sa lipunan dahil na rin sa yaman ng asawa nitong si John. Kaya naman mas madali itong maging sentro ng balita. Wala pa ring nakakadiskubre ng kasamaang ginawa nito. Pero nakaladkad ng husto sa kahihiyan ang pangalan niya kahit na ito ay pumanaw na.
dahil ang itinuturong pagkamatay ng makadiyos, mabait at matalinong ginang ay ang labis na pagkahilig nito sa pakipagtalik. May nakakita na may kasama itong gwapo at batang lalaki nang pumasok ito sa motel, pero walang lead ang mga pulis kung sino ang lalaking iyon. At tuluyan na lamang iyong magiging malabong bakas dahil lingid sa kaalaman ng lahat ay ang lalaking iyon ay wala ring iba kundi si John. At kung paano nangyari iyon at kung sino ang may kagagawan? Si Myrna. Ito naman ngayon ang nakatayo sa harap ng kabaong ni Zenny. Hindi lang alam ng lahat pero may lahi ring mangkukulam ang pamilya ni na John. Dahil sa kulam na ginawa niya ay nabalot ng isang ilusyon si Zenny na isang naaagnas na lalaki ang gwapong kasama nito sa motel ng gabing mamatay ito. Nang makita ang mga uod at insektong naglalabasan sa katawan ng babae, ay tumakas din ang gigolo na kasama nito sa takot ng papagbintangan. Alam niya iyon dahil pinaimbestigahan niya kung ano ang nangyari noong gabing iyon. Nagkaroon ng ideya si Myrna na si Zenny ang nagpapatay sa kapatid niya dahil na rin sa sinundan ito ng mga langaw at insektong nagmula sa katawan ng kapatid. Itinuring niyang sariling kapatid si Zenny kahit na si Agnes ang totoong minahal ng kuya niya. Ang akala niya ay mabait ito pero pinatay nito ang mahahalagang tao sa buhay niya. Ang kuya niya, si Agnes at ang mga pamangkin niya. Mabuting kaibigan ang mga mangkukulam. Pero sobra-sobra ang mga ito kung magalit. Ginawa ng bato ni Zenny ang puso ni Myrna. Nang tumingin si Myrna sa kabaong ay bigla ring dumilat ang mga mata ni Zenny. Nanlilisik ang mga matang iyon pero taliwas sa takot na naramdaman noon ni Zenny sa pagdilat ng mga mata ng yumaong kapatid niya ay ngisi naman ang isinukli niya rito. At doon ay bigla niyang itinaas ang gitnang daliri bilang pag-iinsulto sa dating niyang kaibigan.